Psalm 46, verse 1 up to verse 11. Basahin ko muna po ang heading. To the chief musician for the sons of Korah, a song upon Alamoth. Verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. There is a river, the stream whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her, and that right early. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Come, behold the works of the Lord, that the desolation he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariots in fire. Be still, and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Salamat po sa Panginoon, sa kanyang salita. At ang ating pong pag-aaralan po, ngayon pong hapong ito ay pinamagatan ko pong Psalm 46 in our hiding place. Tayo na po yung manalangin. Our Lord, Heavenly Father, again, we thank you so much for this wonderful opportunity kung saan, Panginoon, kami po ay may kalayaan na naman po mag-aral, magbulay na yung mga salita. At nawa nga po, gaya po ng aming pong theme or series, kami po yung magkaroon ng kapahingahan sa mga pangako mo, sa mga salita mo, Panginoon. Kaya Lord of God, kailangan namin ng tulong ng iyong banal na Espiritu na siya pong sa aming pumagitna, magbigay po ng unawa, karunungan, at conviction sa puso namin, Panginoon. Maraming salamat at wala pong ibang mataas kundi kayo lamang. Ito po ay sa dalangin namin. In Jesus' name, Amen at Amen. So yan po, salamat po sa Panginoon. So we are still continuing nga po sa ating pong series, Resting in the Psalms. And last week po, kung inyong tanda, Psalm 42 ang ating pinag-aralan. Okay? Ang topic po last week ay holding on in the midst of depression. Ngayon po, ma-observe nyo sa ating pong binasang text, medyo kabaligtaran na. Napaka-hopeful naman po ng ika nga po ay chapter na ito o ng Psalm na ito. Pero ang kamangha-manghang bagay, mga kapatid, buklatin po ninyo ang Psalm 42. Buksan nyo po ang heading. Kung kita nyo po dyan ang heading, sino po ang sumulat? Ang Sons of Korah din. Tama? At sino nga ang writer nitong Psalm na ito? Sons of Korah din. So, ito nga po yung interesting po talaga sa pagbabasa po ng book ng Psalms. Sa book na ito ay napaka-wide po ng range ng expression of emotions. Okay? Different situation, even with the same authors or writers. Now, na tayo po nasa Psalm 46, okay? Which is, kung sabi ko nga kanina, kung hindi po kayo pamilyar, isa po ito sa pinakasikat na psalm within the evangelical circles. Bakit po natin malalaman na sikat po? Sa dami po ng mga awit na ibinasa dito, ng mga kanta. Okay? Siguro siya po ay, nasabi ko nga, nasa top 5, at syempre, number 1 diyan ay ang Psalm 23. Okay? At ang second po ay Psalm 103. Yung Bless the Lord, O my soul. Yan po yun. Okay? So, just as I mentioned, mga kapatid, okay, this is written by the sons of Korah, which are musicians and singers in the temple. Ang ibig sabihin po ng Alamoth, mga kapatid dyan, baka kasi kayo magtanong, ayan po ay means young woman. Okay? So mga kapatid, ibig sabihin, merong parte ang mga kababaihan sa pag-awit po ng psalm na ito. So parang may choir sila o grupo ng mga babae pagka ito po ay kanilang inaawit. Okay?
This is a psalm of deliverance. Marami pong nagsasabi na malamang-lamang ay ito po ay nung panahon ng pagsako po ng Assyrians during the reign of King Hezekiah. Ano po? At doon po sa reign ng King Hezekiah, nagtagumpay po sila, base po sa prayer po ni Hezekiah na pag-aaralan natin in the future. Okay? Ngayon po, mga kapatid, so my point is, kaya ko binanggit yung background na yon ay upang ipakita mga kapatid na ang mga umawit at saka ang nag-compose ng psalm na ito ay marami nang napatunayan sa ating Panginoon. Okay? At sabi po makikita niyo naman po sa verse 1 hanggang verse 3 ang talagang confidence na meron. Kung yung Psalm 42 ay talagang sobrang depressed at parang wala ng pag-asa, ito po, confident na confident. Tingnan niyo po sabi niya, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Okay? Talagang handang saklolo sa panahon ng kaguluhan. Therefore, hindi tayo matatakot. Okay? Kahit pa ang mundo ay makilos, kahit pa ang mga mountains ay mapunta sa gitna ng dagat, kahit ang mga tubig ay umalon at matrobol at lahat ng yan ay ma-shake, yan, hindi tayo matatakot. Sobrang confident po ng psalmist na ito. Leads us to point number 1, mga kapatid. Yan. We retreat to our shelter. Okay? Yan. Ang Diyos bilang ating pong ay kanlungan o hating taguan, hiding place. Tayo po ay makaka-retreat sa Kanya bilang our shelter. Kasi kung mapapansin niyo po sa verse 1, nasabi po dyan, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Bigyan pansin muna po natin yung situation, in trouble. It literally means, mga kapatid, sa kanyang Hebrew word, a tight space. Masikip, mahirap gumalaw, walang mapuntahan, o walang magawa. Okay? Remember, ang psalmist na ito, mga kapatid, ang sumulat din nga po ng Psalm 42. Okay? So, alam ng psalmist na ito kung paano, what it's like to be in deep waters. Okay? So, hindi laging ang kailangan ay sumugod at lumaban. Okay? Minsan kailangan mag-retreat. Okay? So, you might ask, so pastor, paano makaka-retreat ay nasa tight space situation nga. Okay? Kaya it's a good thing, mga kapatid, na yung refuge na sinasabing tatakbuhan mo ay ang Diyos mismo. Because God is the Spirit. Basahin ko muna po yung verse bago ko ipaliwanag. Sabi po ng Panginoon sa Kristo, God is the Spirit. Okay? Siya po ay dapat i-worship natin in spirit and in truth. Ibig sabihin ng Spirit, siya po ay omnipresent. Hindi nahahawakan. Wala siyang physical form. So my point is, mga kapatid, kahit nasaan ka, anumang sitwasyon mo, maaari kang tumakbo sa Kanya through worship or through prayer. Ang refuge kasi, mga kapatid, talaga dyan, ang talagang tinutukoy dyan ay isang tower of defense na talagang mapagtataguan mo pagka may mga arrows, pagka may mga lumilipad sa direction mo, na kung anumang mga ika nga po ay arrows ng kalaban. Okay? So, talaga ang refuge pong pagkakagamit doon sa Psalm ay talaga pong yung ginagamit po sa gera. Okay? But it's not an indication na may certain lugar lamang na pwede kang takbuhan para magtago sa Diyos. Okay? No. Kahit saan ka naroroon. Okay? Hindi mo kailangan umuwi ng bahay, hindi mo kailangan pumasok sa kwarto mo, hindi mo kailangan maghintay ng prayer meeting o ng Sunday para lamang ikay maging ayos. Diba? Ikay nagkaroon ng problema ng Monday. Hintay mo pa, sana mag-Friday na o mag-Saturday para ako maging ayos. Hindi. Pwede ka na agad tumakbo sa Diyos. Kaya nga po ang church ay hindi building. Okay? At ang dwelling place po ng Diyos, ang sabi ng Bible, ay hindi templo na. Sino po ang templo ng Diyos? Tayo na. So, ibig sabihin, kahit nasaan ka naroroon, kahit nasa mismong sitwasyon ka ng problema, yan man ay physical or emotional, pwede ka nang magtago sa Panginoon. Diyan ako manghamang-hama, kapatid. God is our refuge, a very present help. Very present. Ibig sabihin, nandyan agad. Nandiyan agad. Okay, instant. Magre-responde agad ang Panginoon. God is always present to give help. Okay? As a cross-reference, pansinin niyo po Psalm 91 verse 2. Sabi po ng writer, ng psalmist, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him will I trust. Okay?
refuge, fortress. Pinakikita na ang Diyos natin ay safe, strong, secure, and a solid shelter in times of trouble. Biyaya po yan mga kapatid sa atin. What is the effect in us kung lubos mong pinagkakatiwalaan niyan ang mga salitang niyan? Ang sabi po ng Psalmist sa ating pinag-aaralan, therefore we will not we fear. Hindi tayo matatakot. Wala tayong katatakutan. Kahit ano mangyari, ang mundo'y makilos, ang mga mountains ay pumunta ng dagat, ang mga tubig ay tumaas at pagkagulo, hindi tayo matatakot. When you retreat to your God, hindi pa man nagbabago ang sitwasyon o kahit sa palala ang sitwasyon, ano sabi niya po, just like what Apostle Paul said, none of these things move me. Tama? Okay? So mga kapatid, ibig sabihin, kamanghamanghang bagay itong senaryong binabanggit dito ng psalmist sa atin, na parang ito yung ideal na dapat makita sa atin bilang mga mananampalataya nagsasabing ang Diyos ang ating kanlungan. Okay? Hindi ako matatakot kahit ganito ang mangyari. Ibig sabihin, ang pagiging kalma, ang pagiging ayos ng ating nararamdaman ay hindi nakabase kung na-solve na yung problema. Kahit hindi pa, kaya pala nating pumunta na sa peace. Okay, why? Kasi nga, pwede nating taguan, pwede nating gawing shelter ang ating Diyos. Anytime and anywhere. Okay? Deuteronomy chapter 33, verse 27. Ano sabi ng Panginoon? The eternal God is thy refuge, and underneath are everlasting arms. Wow! And he shall thrust out the enemy from before thee, and shall say, destroy them. Grabe po everlasting arms. Ibig sabihin, yung arms niya, natataguan mo, kumbaga kung ating i-imagine, at ating ibibigyan ng, at least ay imagination yung sitwasyon, kung tayo tatago sa kanyang kamay, sa kanyang kanlungan, okay? Yung tataguan mong daw yon ay hindi parang nasisira, hindi yung katulad ng amin, pagka nagbaha sa rooftop, biglang tutulo, tama, hindi nagagato. Everlasting daw po ang arms ng Panginoon. Sabihin, matibay yan, at yan po ay pang walang hanggan. Okay? Yan. Yan po ang biyaya mga kapatid sa atin. Next, verse 4 to verse 7. Sabi dito, there's a river stream, therefore shall make glad the city of God and holy place of tabernacle of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. God shall help her. And that right early, and the heathen rage and the kingdoms are moved. He uttered his voice, and the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Mga kapatid, point number 2, hindi lamang po we retreat to our shelter, we rediscover our strength. Mga kapatid, kasi kung inyo pong papansinin dun sa ating binasa mga verses, typically, pag sinabing umatras or nag-retreat, ang tingin ng sanglibutan, o actually, commonly, tingin din natin, yan ay sign ng kahinaan o kaduwagan. Ano ba, umatras, o kaya ay huminto, o nagpahinga muna. Yun agad ang isip natin, mahina, maruwag, okay, takot, but to be clear, sa bahagi natin bilang mga mananampalataya, retreating is not surrendering. Okay? Just like what I said last week, sabi nung sa Psalm 42, let's be honest with ourselves. Sabihin natin sa Diyos, Panginoon, kilala mo ako, hindi ko kaya, mahina lamang ako. Yan po ang tinutukoy ko ditong retreating. Pag-amin na kailangan mo ng tulong. Because God is the refuge, they have their source of supply. Verse 4, river. Okay? Streams. Okay? So mga kapatid, for us to keep going on, more likely, ang tinutukoy po dyan marahil na river ay yung parang katulad po sa Psalm 1, yung para ang puno ay nakatanim sa rivers sa rivers of water. Na parang doon may ultimate supply. They have their source of steadiness. Verse 5, sabi diyan, God is in the midst of her, she shall not be moved. Hindi siya makikilos. Okay? In context mga kapatid ng psalmist, ang tinutukoy po din yan her or she, at saka she ay ang Jerusalem, yung city po ng Diyos.
Okay? So yun po yung context niyan. Na parang dating ang Jerusalem hindi makikilos kasi ang Diyos ay nasa gitna niya at ang salita ng Diyos, which is the river, ay ang kanyang supply of strength. Verse 6 and 7. Sabi diyan, the heathen will rage in the kingdom. Okay? Pero ang Panginoon ay nasa kanyang kalagitnaan. Okay? Kamanghamanghang isipin mga kapatid na this is what happened when you hide behind God. Pag ikaw ay nagtago sa likod ng Diyos at inayaan mong siya lamang ang gumawa, ang kumilos, sa pag-ipinagkatiwala mo na sa Kanya ang lahat ng mga bagay, okay? We can really have rest in Him and stand up stronger than ever. Yan po mga kapatid, ano? Mga kapatid, sabi nga, God being in our midst is the most securing thing you can ever tell to yourself. Nasabi ko sa inyo last time, i-rebuke nyo ang inyong sarili pagka dinidiscourage ka ng sarili mo. Tama? Di ka sabi ng Psalm 42, why are you downcast, O my soul? Ano? Worship God. Yan. So, yan din nasabihin mo sa Kanya. God is in our midst. Isang securing na bagay yan na pwede mong sabihin sa iyong sarili. Kasama mo ang Panginoon. And lastly, verse 8 to 11, okay? So, yan po. Ang come behold the works of the Lord, the desolation He hath made in the earth. He make it worse and cease. Parang tinutukoy po dyan talaga yung sovereignty ng Panginoon. Siya po ang nagsisimula ng gera, siya din ang nagpapahinto nito, siya ang nagbe-break ng bow, siya ang nagbe-break ng spears, okay, nagbe-burn siya ng chariot. Okay, kaya naman ang sabi sa verse 10, be still and know that He is God. Siya ay matataas among the heathen. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Lastly, point number 3, okay? Hindi lang basta retreat to our shelter or discover our strength, we remember His statutes. We remember His statutes. Pagka ang Panginoon po ang inyong naging hiding place, yan po ang mga bagay na makikita natin. What I mean of statutes or law is the Bible. Okay? Pansinin po ninyo ang part na ito. Verse 8, behold the works of the Lord. Saan ba natin makikita ang mga gawa ng Diyos? Okay? Di ba? Saan natin ito makikita at mababasa? Siyempre po, sa Biblia lamang. So, sa atin, na mga nagbubulay na nito, behold the works of the Lord. Paano mo malalaman ang mga works ng Diyos? Basahin mo ang Old Testament, basahin mo ang New Testament, makikita natin ang kanyang mga gawa. Isa sa dahilan, mga kapatid, kaya dati nag-aral tayo sa Sunday School ng Bible Survey, kasi gusto kong iinganyo kayo na magbasa po kayo ng Old Testament. Kasi mga kapatid, pag tingnan niyo yan verse 9, He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, the cut the spear, the sunder. He burneth the chariots of fire. Mga kapatid, ang tinutukoy po ng psalmist dyan, na mga nabanggit niya dyang mga pangyayari, ay yung mga karanasan po nila, mga tunay na nangyari sa kanila. At itong psalmist na ito is reminding themselves na itong Diyos na ito, na kanilang tinatakbuhan para maging kanlungan, ay Diyos na dakila at makapangyarihan na hindi sila binugo sa mga gera, na hindi sila iniwan sa mga pagsubok, na hindi sila pinabayaan sa mga laban. Okay? So if you could remember mga kapatid, sabi ko nga last week, instead of listening to yourself, talk to yourself, argue, i-rebuke nyo po ang inyong sarili, and remind yourself kung sino ang Diyos na ito na iyong pupuntahan, na iyong tatakbuhan. Okay? Ang problema, paano mo i-rebuke ang iyong sarili? Paano mo i-rebuke ang iyong sariling discourage? Halimbawa, sabihin ng iyong sariling, yung personality na nanghihina na, ayoko na magpatuloy o ganyan. Sabi mo, gusto mo siyang i-encourage, tama, kausap mo sarili mo, tanong, paano mo siya i-encourage kung wala kang alam na napatunayan na niya? Tama? Dapat, mayroon ka din mga verses o mayroon kang alam sa Bible na pwede mong sabihin sa sarili mo, yung Diyos ko yung yung kayang maghawi ng dagat, yung hindi pinabayaan si ganyan, pinalo si Goliath. Po? Mga kapatid, hindi yun isang cliche or corning bagay. Kasi mga kapatid, hindi mo alam. Pagdating sa panahong iki-discourage, kagaya ng ating pinag-aralan last week, sa panahong iki-depress na, wala nang corny pa. Pagka halimbawa, wala ka ng motivation para bumangon dahil sa dami ng yung problema, kasabay-sabay pa, okay? Tapos may marami ka pa mga responsibility sa buhay, wala nang mga corny kung ano man, ang tingin mo ay dapat mong gawin, sabihin sa sarili mo, gawin mo na. Wala nang hiya-hiya. Why? Kasi ang kaaway ay overtime.
Wala yang sinasanto. Okay? Pagdating po sa bahagi ng panghinain tayo sa pananampalataya. Okay? So, ang hamon, habang maayos pa, habang nasa katinoan pa, ay tayo po ay magbasa na ng Biblia. Magbasa ng Biblia, mag-aral, magbulay, hanapin ang mga pangako ng Diyos. Okay? Kasi nga, pag i-discourage na, naku, lalo ka nang walang panahon. Okay? I remember a time, nung ako po ay meron din pong kinounsel na depressed. Alam niyo mga kapatid, nung siya po maayos na, alam niyo sabi niya sa akin, Sir Rajen, nung alam niyo po na okay na-encourage ninyo, ang tumatakbo sa isip ko habang ako sinasabihan niya ng verse, ay alam ko na naman yan. Alam mo yung parang kasi nga discouraged, walang epekto na yung verses. Kaya ngayon pa lang, habang tayo po'y nasa kaayusan pa, atin ang palalimin ang ating sarili. Kasi ang dating, alam lang niya. Pero hindi niya maunawaan, hindi niya naiintindihan, hindi niya naisa sa buhay. Okay? So, ano pa nakalagay dyan? Verse 10. Sabi sa verse 10, Be still and know that I am God. Okay? I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. After ipaalala ang kanyang mga ginawa o kayang gawin, ang psalmist proceeds sa line na speaking of God in reference pa rin sa kanyang mga ginawa o napatunayan. Israelites being in the same tight situation, parating, ang cross-reference nito mga kapatid, ay nung panahon na parating po ang mga Egyptians upang sila po ay ubusin na habang sila po ay tatawid ng Red Sea, di ba? Yan. Kaya nga sabi ng verse 1, present help. Kasi kahit nandun sila sa sitwasyon yon, sila po ay tinulungan. Ito nga po yun, ito po yung pinagbasihan niya, no? Yung panahong ito. Exodus 14:13-14, Moses said unto the people, Fear not, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will shew to you today. For the Egyptians whom ye have seen today, hindi nyo na sila makikita kailanman, kasi mawawala na sila. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. As the song says mga kapatid, stand still and let God, let God move. Okay? Yan, hayaan yung ang Diyos ang gumawa, kasi hindi nga natin kaya. Kaya nga doon nagsisimula lagi mga kapatid, ang pagpapag sa Diyos ng lahat, ang pag-amin muna na hindi mo kaya. Pag talagang tayo, ang pride minsan kasi, o ating mga sarili, pagka hindi natin yan napagtalunan, at di natin inamin tayo mahina at di natin kaya, hindi natin may pagkakatiwala lahat sa ating pong Diyos. Okay? Magtiwala lang at mapapatunayan mo lalo kung sino itong Diyos na ito.